bakit bawal ang numerong 4 sa ilang bansa? Ang sagot, nakakakilabot. Alam mo ba na may isang numero na itinuturing na malas, hindi lang sa iisang bansa kundi sa maraming bahagi ng mundo? Isipin mo, sa ilang mga gusali, walang fourth floor, sa ilang airlines, walang row 4, at sa ilang bansa, iniiwasan itong bigkasin o isulat na parang sumpang magdadala ng kamatayan. Pero bakit? Ano ang nakakatakot sa numerong 4? Ang sagot, mas nakakakilabot kaysa sa inaakala mo. Isipin mo kung paano tayo natatakot sa numerong 13, ang sinasabing malas sa kulturang kanluranin. Pero sa ilang bahagi ng Asya, mas matindi ang takot nila sa numerong 4 hanggang sa punto na iniwasan ito sa lahat ng aspeto ng buhay. May mga ospital na walang room 4 dahil ayon sa paniniwala, ang numerong ito ay may koneksyon sa kamatayan. May mga negosyong bumabagsak dahil sa maling pagpili ng numero. At ang pinakanakakagulat, may mga taong nag-aalangan pang bumanggit ng numerong ito dahil sa paniniwalang maaari itong magdala ng trahedya. Pero paano nagsimula ang paniniwalang ito at may basehan ba ito sa realidad? O isa lang itong sinaunang pamahiin na naipasa sa maraming henerasyon? Sagutin natin ang nakakakilabot na misteryo ng numerong 4 bago mahuli ang lahat. Minsan hindi natin iniintindi ang mga pamahiin, pero ang numerong ito ay may nakakakilabot na dahilan kung bakit itinuturing itong malas at baka matapos ang video na ito, hindi mo na rin gustong makita ang numerong 4 sa paligid mo. Handa ka na bang malaman ang nakakagimbal na lihim sa likod ng numerong ito? Sa China, Japan at Korea, ang numerong 4 ay hindi lang malas, kundi isang simbolo ng kamatayan. Pero bakit? Dahil sa kanilang wika, ang pagbigkas ng numerong 4, si sa Chinese, Shi sa Japanese at sa Korean, ay halos katunog ng salitang kamatayan. Death, si sa Chinese, Shino sa Japanese at sa Korean sa. Dahil dito iniwasan na nila ang numerong ito sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay, mula sa mga bahay, ospital, hanggang sa plate number ng mga sasakyan. At hindi lang ito ordinaryong pamahiin, may mga totoong nangyaring trahedya na nagpatibay sa paniniwalang ito. Ang malas na hospital rooms, may mga report sa China at Japan na ang mga pasyenteng nasa room 4 sa ospital ay mas madalas na namamatay kaysa sa iba. Coincidence ba ito? O may mas malalim na dahilan? Mga airplane crashes na may numerong 4. Isang sikat na halimbawa ay ang China Airlines flight, 140 na bumagsak noong 1974. Ang eroplano, ang flight number, at ang petsa, lahat may kaugnayan sa numerong 4. Mga tragedy sa ika-4 ng buwan. Sa Japan, ilang natural disasters tulad ng lindol at bagyo ay nangyari mismo sa ika-4 ng buwan. Marami ang naniniwala na ang numerong ito ay may dalang sumpa. Ano ang ginagawa ng mga tao para iwasan ang numero 4? Dahil sa takot ng mga tao, nagkaroon ng tinatawag na tetraphobia, ang matinding takot sa numerong 4 sa mga gusali. Walang fourth floor. Kung mapapansin mo, maraming hotels at condominium sa Asia ang may floor numbers na 1, 2, 3, tapos 5 na agad. Sa mga ospital, hindi lang sa room 4, pati ang bed number 4 iniwasan. Sa sasakyan, maraming tao ang ayaw bumili ng plate number na may number 4 dahil naniniwala silang mas mataas ang tsansa nilang maaksidente. Sa mga cellphone numbers, kung mapapansin mo sa China at Korea, mas mura ang SIM cards na may numerong 4 dahil walang gustong bumili nito. Pero teka, totoo ba talaga ang malas ng numerong ito o takot lang ng tao ang nagpapalala sa sitwasyon? Maraming eksperto ang nagsasabing ang paniniwala sa malas
ay isang self-fulfilling prophecy. Ibig sabihin, dahil sa paniniwala ng tao, mas nagiging totoo ito. Kapag natakot ka, mas nagiging maingat ka. At kung may mangyari, mas iniisip mong dahil ito sa numerong 4. Sa kabilang banda, sa Western culture ba natin, ang numerong 13 ang itinuturing na malas. Pero sa ilang bansa naman ito ang suwerte. Ibig sabihin, baka ang malas ay nasa isip lang natin? Kaya ano ang masasabi mo? Matapos mong malaman ang mga nakakagimbal na kwento tungkol sa numerong 4, iiwasan mo na rin ba ito? O para sa'yo isa lang itong lumang paniniwala? Isang bagay ang sigurado, ang takot ay may kapangyarihang baguhin ang ating pananaw sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang malaman ang iba pang nakakakilabot na katotohanan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang mind-blowing facts. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ingat ka, lalo na sa numerong 4.